Good morning mga karokas, kamusta? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Ngayong araw po ng Webes, yung August 20. Yan, project update po muna tayo dito sa newly project, Anyana Bel Air West project. At saka sa mga nagawa po rito sa Lumina Homes, Angeline Inner Unit sa Phase 5 project. Kaya ito, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Let's go. Tara! Bali mga karokas, nandito tayo sa newly project. Ayan, magandang araw sa client owner natin dito. Kasing ganda ng araw ngayong araw ng Webes. Ayan, sabi daw sa balita may bagyo pa. Pero sasamantalahin natin kasi binigyan tayo ng weather na ganito kaganda ngayong araw. So siya nga pala, ito yung ating gate. Ang ginamit namin na materialis dito is 2x2 para sa tubular gate natin. So itong gate natin is bipole po siya, bali 4 na panel. So ang materialis na gagamitin natin dito is 1x1. Sa baba isa 1x2. So yung 1x2, yan yung pag-i-screwan ng ating PVC solid plank. So ito po yan. Sample lang to kasi kailangan namin makuha yung sukat nya. Bibiling ko rito parang kulay gray yata yung gusto ni client dito, kulay gray. So papipiliin ko na lang siya kung ano yung prepared na color nya rito. Kaya inumpisa na yan. Tapos yung dating ibs dito, ayan, binabalik lang namin sa dati hanggang mapunta ron para matago natin yung mga hindi dapat makita rito. Ayan, kasi kapag iniwanan namin ng ganito to, hindi maganda sa paningin. So ito, maglalagay tayo ng ganyan, tambol. Yan, tatambulan natin, paikot hanggang dun sa dulo. Inumpisa na yan. Magagamit naman yan, yung picing board na yan. Ginawa muna natin pang cover para hindi mamansyahan yung tiles. Tapos tinutuloy ni Louie rito yung installation ng tiles dito, sidings, pati yung mga palitada dito sa gilid. Ayan, sidings dito. Tapos yung electrical din, ayan, inahayos na rin. Saglit lang log mabilis lang to. Kahapon pala dumating yung mga picing board, no? 7. Ito. Ayan, additional to na 7 pieces bago ako umuwi. Yung order tayo. Ayan. Siya nga pala. Ay, pakita ko nga muna. Buti hindi pa na-i-review. Ito. Ayan. So, naglagay tayo. Saglit lang dito pa. Paki-open. Para makita na may-ari. Ayan. Naglagay po tayo ng rock wall insulation dito. Pero yan lang yung covered nya. So, isang board lang yung nalagyan. Tapos yung pagdating dito, foam insulation na lang po. Kung magkulang yung mga nandito, bali bibili na lang po para malagyan din yung kabila. Yan ito wala pa, bakante pa. Ito meron na. Yung final setup nga pala nito, nandito yung aircon, nandito yung cabinet na nakaharap dito, tapos nandito yung kama. Yan. Tapos kapag natapos yung wiring dito, mag-install na kami ng PVC panel. Yan, ganyan. Bali, ito po muna yung update dito sa mga ginagawa natin dito sa newly project. Installer natin, nandito po lahat sila. Electrician, tsaka yung tile setter natin nandito. Si Louie, baka malipat na po yan bukas sa Phase 5 project. Tapos yung installer natin dito, baka hanggang Sabado sila, pati yung sa gate hanggang Sabado. Tapos proceed na tayo sana sa Anyana. Yan, babalik tayo ron. Kakamustahin din natin yung installation ng tiles doon kung anong nangyari kahapon. Kasi pag alis natin, biglang umulan. Yan, pag alis natin kahapon, yan, may basura tayo. Alright, tara. Uy, sikip pa. Yan, dito muna kami ni Mrs. sa opisina rito sa Anyana. Bukas kasi holiday. Yan, magpipill up lang tayo ng working permit form para sa holiday. Para rito. See? Tatlo sila. Yan, si Mrs. na po bahala. Okay, pasok na tayo rito sa Anyana Bel Air West. So okay na yung ating overtime work permit para bukas.
Ay, ano? Si Kuya Richard. Hello, sir. Para bukas? May merienda ka? Punta ka base 2. Okay ka na doon? Sige, mag-update na lang ako rito. Punta ka na doon. Nandun, may tao doon, may gumagawa ngayon. Hindi na, okay na. Sige, kuya. Yan po yung tao natin, yung tile setter mason natin na si Kuya Richard. Yan, wala na yata siyang gagawin dito, kaya lilipat po siya dun sa project natin sa phase 2. Yan po. Magandang araw po kila client owner. Yan, dito na tayo sa bahay nila. Ayan, ang pinatapos natin dito yung installation ng deco stone. Ayan dito. Kompleto na. Pati rito sa gilid. Ayan. Kompleto na rin yung ano rito. Yung tiles. Ayan, para sa drainage. Ayan, okay na rin. Kumuha tayo ng gate pass form para rito kasi papa-prepare natin tong mga bakal pati yung sa taas. Yung sa taas yan, papipinturahan po natin. Yan, papadoblehin po natin ang primer coat. Okay na tayo rito. Yan, binisita lang natin yung project. Kompleto na. Yung project natin sa phase 5, malapit na yung matapos. Siguro mga ilang araw na lang, 1 linggo at ilang araw na lang, tapos na yun. Tapos dito na kami magpo-focus. Yan, maglalagay na tayo ng mag-aasikaso rito para sa preparasyon ng mga pintura sa loob at saka sa labas. Pero bukas magde-deploy tayo rito para mamasilyahan po yung ilang sa mga bakal dito na ikinabit po natin sa handrail, sa gate, yan, sa carport gate at saka dito sa bay fence grills. Yan, para madoblehan. Tapos ano na rin po ako rito, pagpapa-arrange na rin ako. So yan, pwede naman natin ilipat dito basta maayos yung pagkakalagay. Papasalansan po natin yan para lahat yan malinis na. Yan, malinis na po yung sa harapan. Yan. Okay na po tayo rito. Tara. Susunod natin na pupuntahan yung project natin dito sa Lumina Phase 6. Yan, may update tayo ngayon dun. Bibili lang ako rito sa hardware. Hardware muna. Okay na tayo rito sa hardware. Ito lang naman yung mga binili natin yan. Basahan lang, tsaka liha. Para dun sa phase 6 sa phase 2 project. Ayun. Okay, susunod natin na pupuntahan dito sa Lumina Homes Phase 6. Update tayo rin. Tara. Ito mga karos, buko muna tayo. Thank you. Maraming salamat. Sarap. Okay. Minute na. Minute na. Andito naman tayo sa Lumina Phase 6. Ayan, magandang araw kila client owner po rito. May gumagawa lang ngayon Yan, bali may gumagawa na rito. Update tayo. Ganda na ng weather. Yun maganda naman na yung weather natin. Siya nga pala, yung mga nakaraan na nag-uulan-ulan, merong gumagawa dito yung mga stay-in. Pero paputol-putol. Kung uulan, ay hinto sila. Tapos babalik sila kapag wala na masyadong ulan. Update mo na rito sa harapan ng bahay. Ito, may plastering na rito. Ganun-ganun lang natapos nila yung plastering ng poste. Yung poste kasi mga karos, wala po siyang wala po ritong ilalagay na kung kundi ang finish nito is yung pintura. Yung pintura, tas ito deco stone. Ayan tapos na yung palitada rito. Dito nagkaroon tayo ng konting asintada
So ito talaga inaasintadahan na namin ngayon. Dati kasi hindi. Pag walang asintada yan, kapag gumawa tayo ng roofing framing, nakapako po dun sa pader ng kapitbahay. So syempre baka pagka may nakatira na dyan, makita nila rito kung paano ginawa yung framing ng bubong. Syempre magagalit yon kung sa pader nila nakapako. So single firewall po kasi yung mga bahay dito. Dito lang po nagkaroon ng paghahati ng pader dito banda. Pero pagdating dito, so may sariling extension na tayo rito, kaya sariling pader na. Yan na yung sa poste. Ayan, bubuhusan na nila. Si Banay nandyan? Sige. Yan na. Samantalayin nila yung panahon. Si Kuya Boy, nilagay muna natin siya sa new lip. So nag-electrical lang po muna siya ron. Pero pagkatapos nandito na siya pupunta. Yung mga ilang lang naman po, mga ilang araw pa yung hintayin natin. Unti-unti na po natin mapapabaklas yung yung mga sidings pa nito. Yung magtitira na lang po tayo ng konti rito para doon sa tukod. Pag naka-steel deck ka, tapos ganito, hindi naman masyadong kalakihan sa 20 square meter lang. Yan 12 days, maximum 12 days, pwede na po yan. Pwede na po natin baklasin. Yung maluwag na rito. Baklas na to. So ito ititira. Ititira po to. Ang yari nito, yung finish nito, magkakaroon po siya ng parang trellis design dito. Ayan, pinatanggal na rin po natin to. So yung konting portion ng slab dito, wala na po kasing yan wala na po siyang kumbaga hindi na po magagamit yung area na yan, pinatanggal na natin. Tapos nagpasinsil na rin tayo rito ng 10 cm to, pinasinsil natin dito. Gawa nga ng itong hagdanan kasi kapag natapos natin, ang nangyayari po, nakadikit po siya rito sa dingding. Mahirap po siyang pinturahan. Kaya pina-adjust natin. Pero sa standard naman, dapat hindi talaga nakadikit. Tapos ito rin, yan, pinabaklas na rin natin to. Kasi ang yari nito, pag natapos is sliding door. May bisita tayo. Ming! Ming! Ang bait ni Ming Ming, oh. Ming Ming, oh. Ming! Bait. Mukhang pinapakain yata nila rito to. Yan. Okay. So dito kasi magkakaroon siya ng pinaka hallway dito. Ang kaibahan lang naman nun, medyo lilit ng konti yung kwarto, pero pasok pa rin sa standard yan, 2x3. Tapos dito rin medyo liliit lang din siya ng konti kasi pinapa-adjust pa ni client owner to. So kaya wala na po siyang silver rito, yung pinaka-slab na yan. Pero kung yung kwarto sagad dito, yan, magagamit pa yan para sa closet. Para yung bahay iskwalado, wala nakaumbok, wala naka-emboss dahil sa closet. So maganda sana yon. Ngayon, pinatanggal na natin niya para yung stairs hindi na nakakailang pag-aakyat kapag bababa. Maluwag na po siya tingnan. Yan, maluwag na. Kaya na-apply mo na yung epoxy. Ayan, na-apply na pa nila ni Kuya rito. Ano na to? Isusum ko na lang. Ayan, nakasum na. So, concrete epoxy po yung ginamit natin dyan. At hindi lang po yun yung paggagamitan. Yan dun pa sa gilid, sa pader ng kapitbahay. Ayan, gagamit din tayo rin. Tsaka dyan, gagamit din tayo yung sa bakal. Kasi papasukin din ng tubig yan. Sir, nalagyan ka na ng plastering. Sa gilid. Di ba, usapan natin medyo pag ano naman yan. Walang problema yan, walang problema. Kung kaya mo pang habulin na magkaroon siya ng maliit na kanal, kaya mo pa? Para bukas yun naman ang lalagyan natin. Yun na. Yan ang namin. Yan yung mga diskarte namin. Naglalagay po tayo ng sukal, para maiwasan po natin or makontrol natin yung tubig na nanggagaling din dun sa mga kapitbahay. Kasi dikit-dikit nga yung bahay dito. Yan, kailangan talaga maglagay ka ng drainage. Kasi pag wala kang floor drain na inabang dito, may stuck yung tubig na parang ganyan. Bakit nag-stuck ang tubig, kuya? Si ano na kasi ni Singh Eric na kasi nagpupulit. Hindi, ano naman yan, may concrete topping pa tayo.
Nakakabibit eh. Hindi na gano'n din nagbuli. Yan na. Kahit pagpalit ako kay Kuya Bilog eh. Di bali ano naman yan, pagka may concrete topping pa. Tatabing ko na lang po siya. Sige, sige. Ito yung tinutukoy ko sa kanya kanina. Bali yung ano rito, palitada sa ibabaw, medyo nakaslide dito. Yan, nakaslide siya. Yan, kasi ano to eh, may pader dito. Madalas may ipon ng tubig. Kaya kapag napunta rito sa pader, dire-diretso yan sa baba. Ngayon pinalalagyan ko sa kanya ng uka sa dulo para makapaglagay pa kami ng concrete epoxy. Ayun yung concrete epoxy na binili natin. Yan. Yung ano forma mo okay na yan? Tayo. Paano? Una na kami ha? Opo sir. Sige, sige. Yung mga ibang kulang na delivery rito nung sa hardware, dumating naman lahat. Ayan na. Ito yung karagdagan. So ito, gagamit pa ho kami dun sa likod. Hindi pa kompleto yung asintada rin. Ang sunod po na mga ipapagawa natin dito, yung mga demolition na sa preparasyon po ng ating roofing framing dito sa harapan. Tapos itong bintana, yan papasintadaan natin yan, patatanggal na natin yan. Tapos ito, yan ipapatuloy na po natin yan dito. Ito naman ipapabaklas na natin yung bintana. So ayan, may mga ano na kami rito, may mga plano na napag-usapan. Okay na tayo rito sa Lumina Phase 6 project. Bali, ito nga po palang project natin dito. Ang mga kasunod na gagawin niyan yung doon sa taas. Ipapa-install na po natin ang tiles. Ayan. Tapos focus muna tayo sa mga demolition kasi para maiwasan po yung pag-vibrate. So kailangan po kasi pag mag-install na tayo ng tiles sa flooring, lalo na sa second floor, yung mga demolition is halos kompleto na. Pupunta naman tayo ngayon ng Lumina Phase 5. Yan, magbibigay tayo ng final update ngayong araw. Yan, let's go. Bali mga karaos, nandito na tayo sa Lumina Homes Phase 5. Dito sa project natin na isang Angeli inner unit. Eto. Yung sa gate at saka fence grills, yan, pinasadya po ni client owner na magkaroon pa ng ganitong klaseng kulay ng pintura. Yan na. Medyo nagkaroon na ng dating na napinturahan. Tapos banda rito, yan, naglilinis na pati rito sa may mga kalat namin. Yan, siguro ipo-pull out na lang namin to ng isahan na lang para isang trabaho na lang po. Tapos yung sa bubong, yung update doon sa second floor, may final retouching yun. Kung gumanda-ganda pa yung panahon bukas, baka madali na bukas yun. Medyo malinis na. Yan, konting ano na lang to, konting tiyaga pa. Sabi ko nga, 1 linggo plus ilang araw pa. So ito na yung mga pinagawa natin dito. Yung ano rito, Korean blinds ay nakikabit na. Yan na, nakikabit na. Binalot na lang po nung ano, yung nag-install. Binalot po nila. So ito yung dala natin. Ano ba nilagay niya dyan? Gray? Matulog dito. Maganda rin naman. Oo nga, maganda rin. Nabasag yun. Oo. Diba? Reserva. Reserva. Yan, tapos ang isa pa sa mga nagawa rito, yung dito po yung sa shelves, pinalagyan po ni client owner na frameless na door. Yan para po rito sa open shelves. Ayan, bali magnetic lang po to. Ayan o. Yan, may pintuan siya na frameless glass. Naikabit na rin yung aluminum kitchen cabinet. Ayan na, cabinet. Yan, rain shoot na lang. Ito yung rain shoot. Sa TNB. Kompletohin na lang po ito.
bukas yung installer natin. Yan, dito po siya bukas. Yan, pa-apply na natin ng tile grout to. Pa-install na natin yung mga accessories. Yan, papakompleto na po natin to. Tapos yung ilaw. Palalagay natin yung ilaw rito. Ayan. Meron ding ilaw rito. Yan. Tapos bukas papasikaso na po natin yung mga tiles. Yan para rito. Yan, simula 8 days. Basta gumanda-ganda yung panahon sa loob ng 8 days. Tapos to, mataturnover natin to. Yan, nabiyayaan na tayo ng magandang panahon ngayong araw. Kung magtutuloy-tuloy yan, dire-diretso. Yan na, magpa-punch list na rin po ako rito. Malapit na. Yan, nakabit na rin yung mga Korean blinds. Gusto ko sana ipakita siya na nakaladlad na nakababa. Kaso nga lang, sayang yung yung sa plastic cover niya. Matagal din po kasi ibalik yung plastic cover nito, pero madali yan tanggalin. Yung para hindi mo na madumihan. Drawer. Yan, dito may mga punch list pa tayo rito. Siya nga pala yung mga steel window dito, yung malinis na. Tapos yung bubong ngayon ibabalik na lang namin yung grills na design dito sa harapan ng bahay. Yung bubong ngayon, pinturado na yan. Pa-touch up na po siya. Yan, kukumplituhin na lang po namin yung application ng mga sealant dyan na hindi pa nalalagyan. Tapos kapag na-install po yun, yung grills, kapag na-install to, yan, papipinturahan din po natin. Linis na ng mga steel window. Yan. Aircon. Yan, pagka natapos yung masilya at pintura rito, papakabit na lang po natin. May grills na ba yan? Yung Ayan. Ayan, meron na pala. Ayan, gawa na. primer na lang, boss. Pa-primer na lang, tapos pintura. Okay na pala. Yung bubong nito, boss, sa taas. Bukas daw, schedule. Pinturahan Oo. na, boss. Sana gumanda yung panahon. Tuloy-tuloy na, matapos na. Oh, naayos na pala to. Ayan. Korean blinds. Tsaka dito. Siya nga pala, yung gumawa niya, si Sir Ricky De Losa. Ayan, maraming salamat po kay Sir Ricky. Okay na. Ganda na ng bahay. Yan, kukumpletuhin na lang po yung mga kulang. Konting mga kulang na lang. Pakaganda na ng bahay. Sige. Ganda-ganda na ng bahay nila, client owner. So sana magtuloy-tuloy na to within 8 days na maganda yung panahon. Salamat kayo. Saan ka nakabili? Dito kay kay Daryl. Kay Boss Daryl. Buti may ako mag-losit doon kay Boss Daryl kasi binibili pa natin to doon sa Paradaan at saka sa Tansa. Ayun, konti-konti na lang. So pag turn over natin to, papaliparin natin si Jet Li para may pakita din natin yung mga ginawa doon sa bubong dito.
Yan na. Eh si Kuya Rigor pala, saan nagtrabaho? Nandun sa phase 2 kay Ma'am Del. Bali mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Ayan, ngayong araw po ng Webes. Ang kita-kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Yan, marami pa tayong mabibigay na update pa rito sa project natin sa phase 5. Yan, medyo madami pa. Gawa na marami pang gagawin po rito. Tubigan po. Ha? Tubigan? Ang lamig-lamig na sa mata nitong project. Nakabit na rin po yung mga cabinet na gawa po sa APC aluminum APC. Yan na. Kornisa na lang dito, retouching, tapos tiles. Yan, halos okay na. Let's go, tara.